Dear Lady Love TV. My best friend's heartbreak. Tunghayan na po natin ang ikalimang bahagi. Nakatitig lang si Nika sa kanyang refleksyon sa harap ng glass wall. Nasa lounge area kasi siya ng condominium building, kung saan siya nakatira habang nakaupo sa nest-shaped lounge chair doon. Hinatid siya ni Sneak doon pagkatapos sila magkape at mag-almusal sa Little Bank. Pero sinabi nitong naghihintay siya sa lobby. Kung bakit, hindi nasabi ni Sneak sa kanya dahil nagmamadali itong umalis. Hindi na rin naman siya nagtanong pa dahil masyado na siyang preoccupied. You're not happy. Mula yata pagkabata ay naghahanap na si Nika ng validasyon sa ibang tao. Bilang middle child, constantly niyang kailangang i-prove sa kanyang mga magulang na kasing galing din siya ng kuya niya na mula pagkabata ay matalino na. Ngayon nga ay civil engineer na ang kapatid sa Singapore kung saan ito nakabase. Ang parents naman niya na parehong professor noon, nag-migrate na sa Canada pagka-graduate niya ng college para i-enjoy ang retirement. Siya naman, pumasok sa field na alam niyang may chance siyang maging successful kaysa pasukin ng pagsusulat ng nobela. Gusto kasi niya maging proud din sa kanya ang parents niya at nangyari naman yon. Nang pare-pareho nang nasa ibang bansa ang mga magulang at kapatid, ay natapos na rin ang pakikipag-compete niya sa kuya niya. Wala naman kasing makakakita ng hard work niya, kaya siguro nababawasan ang interes niya sa trabaho at ang sweldo na labang niya naging motivation niya sa araw-araw. Pakiramdam niya nawalan siya ng sense of purpose. She was already in a relationship with Von when her parents and older brother left the country. Kaya imbis na sa pamilya, sa lalaki na siya kumuha ng validation na may worth siya. Na kahit hindi siya masaya at miserable ang pakiramdam, ay yung mga tao nagmamahal sa kanya. Kaya pinaikot niya ang mundo niya kay Von kahit alam niyang maraming pagkukulang ang lalaki. And yes, being with Von was toxic. Sa dami ng mga gandang babae na nakapalibot dito, na halatang ini-entertain naman ng lalaki. Bigla siyang tinubuan ng insecurity. Bumaba ang level of confidence ni Nika kasi pinaparamdam nito sa kanya na may kulang sa kanya. Na siya ang may pagkakamali kaya hindi nito magawang mahalin siya o maging faithful man lang sa kanilang relasyon. He made her feel ugly. No, she let him make her feel ugly until she could no longer look at herself in the mirror. I'm not a good person. Being too forgiving and too kind doesn't make me somebody nice. It's actually an emotional suicide. Hey, Nix! Nag-angat ng tingin si Nika at sumalubong sa kanya nakangiting si Sneak. Hey, bati niya. Saka tumayo at tumingala lang sa lalaki habang hinihintay ang sasabihin nito para paghintayin siya ng mahigpit 1 oras sa labi. Natawa ang lalaki ng mahina habang iiling-iling na parang naaaliw sa kanya. Pagkatapos ay inangat ni Sneak ang 2 malalaking plastic bags sa magkabilang kamay. Sorry kung natagalan ako. Pinag-grocery kasi kita. Binilhan kita ng lavender-scented shampoo and body wash na therapeutic daw. Mayroon ding scented candles na nakapagpaparelax din daw, sabi ni ate sa store kanina. Tapos binilhan din kita ng 1 gallon ng cookies and ice cream. At isang malaking box ng tissue. Meron din akong binili na cheap ceramic plates para gusto mo magbasag at magwala, yan na lang ang basagin. Kasi sayang ang expensive collection mo ng mga Chinaware. Dumaan din ako sa kondo ko para kunin yung laptop ko. Ipinakita nito ang sling bag na halatang laptop ang dala. Ipapahiram ko muna sa iyo ang laptop ko kasi marami akong movies na nakasave dito. From rom-com to brutal movies, local and not. Pero nakalock ang files ng mga disturbing films kasi ayoko mapanood mo yon sa ganitong estado mo. You know what's even better? Humisi ito na parang proud na proud sa susunod na sasabihin. I will let you watch Giggle's cutest videos. Possessive ako sa alaga ko kaya hindi ko pinopost yung videos niya, pero sinishare ko yun sa'yo. Those videos are gold, trust me. Kumunot ang noon ni Nika sa pagtataka. Hindi ko mag-gets, Nick. You need to get your shift together, Nika. Nangingiti pero seryosong sabi ng lalaki. Take a long shower, eat ice cream, watch cat videos, cry over stupid chick flicks, throw plates at your wall, give yourself a break. Inabot sa kanya nito ang mga plastic bag na napilitan siyang hawakan, saka sinabit na lalaki ang sling bag sa kanyang balikat. You're a big girl now, and big girls don't cry? Nope, because there's no shame in crying even for adults. Umiiling-iling na sagot ni Sneak. But big girls know when you stop
their pity party. I'm sorry, but the world won't apologize whenever you get hurt. Nakagat ni Nika ang lower lip. Pity party? Yun nga ang kanyang ginagawa. I have a business to run so I have to go. Pagpapaalam ni Sneak saka namulsa at naglakad pa atras. But you can text or call me anytime, Nix. Don't hurt yourself, okay? Bago pa makasagot si Nika ay tumalikod na si Sneak at patakbong lumabas ng building. Mag-aalas 8 na rin naman ng umaga at kailangan pang magbukas ng little bank. Natouch siya na ma-realize sa mga ginawa ng lalaki para sa kanya. Ipinagluto siya ng breakfast at ipinagtimpla ng kape kanina bago siya ihatid sa kondo. Ngayon naman, pinag-shopping siya at binigyan ng mga simple pero nakakagising na advice. Hindi man nagstay si Sneak, sobra-sobra na ang ginawa nito para maramdaman ang presence ng lalaki. Napangiti siya, and he's really like a ray of sunshine. Magaan na ang loob ni Nika nang umuwi sa kanyang condo unit. Akala niya iuwi siya nang umiiyak o lasing pero heto siya. Bit-bit ang grocery bag at laptop na pinahiram sa kanya ni Sneak. Sa totoo lang, na-excite siya na buksan ang pangako nitong gold cat videos. Pagka-uwi ni Nika, naligo agad siya at ginamit ang lavender-scented shampoo at body wash. Ang bango niyon, kaya hindi agad siya nagbanlaw. Pero kahit na nakatayo lang siya sa loob ng banyo, na-realize niya na hindi na maingay ang kanyang isipan. Pati ang dibdib niya, maluwag na at parang nabawasan na ang lahat ng naipong sama ng loob. Maybe it was because she already stopped making herself believe that she was a good person who didn't know how to be mad. Ngayon lang niya na-realize na takot siyang magalit kasi takot siyang iwan ng mga taong nakasanayan na niya. Hindi niya tinatanggap ang masamang trato sa kanya dahil mabait siya. Hinahayaan niyang tapakan siya ng iba kasi akala niya mas okay iyon kaysa ang maiwan na naman. Pero hindi napansin ni Nika na imbes na pagbibigay ng validation, ay pinabababa lang ng mga toxic people ang toxic relationship ang worth niya. I don't deserve them. Paglabas niya ng shower, sinuot niya ang pinaka-sexy niyang lingerie. Dahil lang gusto niya, pagkatapos ay sumalampak siya sa kama at binuksan ang laptop habang nakapatong sa bedside table ang isang galon ng ice cream at kutsara. Napangiti agad si Nika nang makita ng screensaver ng laptop ay ang picture ni Gig habang nakadapa sa carpet na parang stuffed toy lang. May isang folder sa desktop na Gold Gig, ang folder's name. At iyon ang una niyang binuksan. Ang cute talaga ng pusa ni Sneak. Kinuha niyang galon ng ice cream at nagsimulang kumain habang nagpiplay ng video. 3 seconds pa lang natawa na siya nang makitang nakapatong si Gig sa keyboard ng laptop at kung ano-ano ang pinipindot. Maririnig din sa background ng boses ni Sneak na walang tigil sa pagsaway sa pusa pero natatawa rin naman. Mukhang close talaga ang mag-amo. Then suddenly, she realized that it felt good to laugh again. She wanted to stop feeling miserable and be happy for herself. Ako naman, bago pa maisip ni Nika ang ginagawa, hawak na niya ang phone at chinachat sa messenger si Sneak. I want to quit my job and travel alone and stay in France for as long as my savings will allow me. That sounds like a good plan. Go for it. Napangiti siya sa bilis nitong pag-reply. Kaya tinabi niya muna ang laptop at ice cream para makadapa siya sa kama habang nakikipag-chat sa lalaki. France is expensive. I don't speak French, but France is fascinating to me. There are ways to make you travel less expensive. You can find cheap apartments in France and live low-key. You can also work part-time and learn their language while you're there. You should just worry about it when you're already in France. For now, file your resignation and book your flight and start looking for accommodations. You deserve it, Nix. I deserve it. Nakangiting bulong ni Nika sa sarili. The world won't apologize every time I get hurt, so it's my job to be good to myself. You're really stupid, Nika. Jam. That's what you get for not listening to us. It's your fault for being too clingy. Hey girls, don't be too hard on Nix. Luwawag ang pagkakahawak ni Nika sa chopstick habang pinapakinggan ang paninermon at paninisi sa kanya ng mga kaibigan sina Jan, Kat at Ira. Ganoon din sa low-key na pagtatanggol sa kanya ni May habang kumakain sila ng isang Japanese food sa isang Japanese restaurant. Nakipagkita siya sa mga kaibigan dahil ikunento niya sa mga ito ang 3-week romance nila ni Von na nauwi din naman sa pangit na hiwalayan. Maluwag na sa loob niya ang pagkukwento dahil isang buwan na rin mula na maghiwalay uli sila ng lalaki at kahit paano ay unti-unti na niyang nagagawang mahalin ng sarili gaya noon.
Ikukwento rin naman ni Nika ang ginawang pagre-resign at pag-aayos na niya ng papers para makapunta siya sa France dahil proud siya sa mga little achievements niyang iyon. Pero natigilan siya na magsimula na ang paninermo ng mga kaibigan. Ang nakakatuwa lang, hindi na nagulat o nasaktan pa si Nika. Inaasahan na kasi niya ang ganitong reaksyon. Kahit kailan naman ay hindi natuwa ang mga ito sa mga desisyon niya sa buhay. Hey, are you listening? Kunot noong tanong ni Ira sa kanya. Kinuha ni Nika ang tuna roll gamit ang chopstick at kinain muna yon bago siya sinagot. I'm listening. I just don't give them anymore. Biglang natahimik ang mga kaibigan at sabay-sabay napatingin sa kanya. Halata rin sa mga mukha ng mga ito. Ang shock dahil ngayon lang siya nagsalita ng ganoon. Kumain muna si Nika ng sashimi, matabang octopus tentacle at panibagong tuna roll bago nagpatuloy sa pagsasalita habang isa-isang pinapasadahan ng tingin ng mga kaibigan. Girls, gusto kong isipin na concern lang kayo sa akin, kaya kayo nakakapagsalita ng ganyan. Naiintindihan ko rin naman na natatangahan kayo sa akin kasi nga hindi ako nakikinig sa inyo. Pero alam nyo kung ano yung mahirap tanggapin? Yung hindi kayo nakikinig sa side ko at ginajudge nyo agad ako. Binitawan na niya ang chopstick at mukhang trap pa rin sa pagkakulat ang mga babae. Nakasalo niya sa mahabang mesa. You always make me feel like I'm an evil person just because of the mistake I've made before, as if you never made me bad decision in your lives. Na parang hindi nyo alam na hindi ko na alam na may girlfriend si Bon nung nasa college pa tayo. Hindi nyo sinabi sa akin na alam nyo na si Leah ang girlfriend niya para magmukha akong tanga, hindi ba? Worse, gumawa pa kayo ng group chat para pagtawanan at pagsalitan ako ng masakit, hindi ba? Namula ang mukha ng mga ito, halatang napahiya. Yes, I knew about your group chat all this time. Yung GC na hindi ako kasali para mapagtawanan nyo lahat ng desisyon ko. Alam niya dahil sinabi sa kanya ni Maya at nagsasend pa ito ng screenshot sa kanya. Pero hindi niya sinabi iyon. They would eventually figure it out on their own anyway. Hindi ko naman sinasabi sa inyo na kailangan yung i-baby kasi pare-pareho tayong adults dito. But I deserve to be respected, and if you can't do that, I'm quitting as your friend. You all make it hard for me to breathe. Tumayo si Nika at binigyan ng malungkot ng ngiti ang mga kaibigan. Thank you for everything, but it wasn't working anymore. Maybe we're better off as peer acquaintances and ex-college friends. Goodbye, girls. Sinukbit ni Nika sa balikat ang kanyang bag at tinalikuran na ang mga kaibigan. Alam niya mangyayari yon at ang akala niya ay aalis siya ng restaurant ng masama ang loob. Pero sa totoo lang, magaan ang kanyang pakiramdam. Kaya nga siguro wagaan din ang hakbang niya. Hindi rin mabilis ang kanyang paglalakad dahil hindi naman siya nagmamadaling makaalis. Gusto niya makita ng mga dati niyang kaibigan ang kalmado at confident niyang pag-alis para ma-realize sa mga ito na wala siyang pinagsisisihan sa kanyang ginawa. Siguro nga ay may kasalanan din si Nika at hindi rin siya naging mabuting kaibigan. Kung ganoon ang sitwasyon, mas makabubuti nga na ngayon pa lang ay maghiwa-hiwalay na sila ng landas. Toxic people should be cut off from your life. Nakahinga ng maluwag si Nika na makalabas siya ng Japanese restaurant. Literally and figuratively, someone is raging again, ha? Napangiti na lamang si Nika nang maramdaman ang pag-akbay sa kanya ni Sneak. Boses at mabangong amoy pa lang ng lalaki. Nakikilala niya na agad, kaya kahit hindi siya lumingon, ay alam niyang ito ang umakbay sa kanya. Bakit may araw pa, kahit gabi na? Nilingon niya ang lalaki na nakatingin naman pababa sa kanya. Nakangiti ito at nakakatuwa pa na natatakpan nito ng view full moon sa likuran. She had always thought that his face shone like the sun, so his face blocking the moon seemed like an eclipse to her. Natawa siya sa nabuong kakaibang ideya. Hindi ko alam kung kailan ka naging happy pill sa akin. That's my charm. Natatawang sagot naman ni Sneak. Mukhang gaya niya ay masaya rin ng lalaki at maganda ang mood. I slowly and silently grow on people. You do. Tumatangong pagsang-ayon naman niya. Saka kumunot ang noo. Wait, what are you doing here? Alam mo bang nandito ako? Have you forgotten that this restaurant is owned by me and my friends? Bumibisita din naman ako dito. Na-mention din sa akin na na may reservation ka dito kaya naisipan kong silipin ka. Pinisil ni Sneak ang pisngi ni Nika na ikinareklamo niya. Tumawa lang ito bago tinigilan ang pakikialam sa mukha niya pero nakaakbay pa rin sa kanya. I haven't seen you in a month, woman. Palagi naman tayo nagchat ha. Katuwiran niya habang hinihimas-himas ang nasaktang pisngi. Ina-update ito sa progress ng pagre-resign ko
at pag-aayos ng papers papuntang France. You know, I've been busy kaya ngayon lang uli ako nagkaroon ng time na mag-unwind. Unwind? Tumaas ang kilay ni Sneak. Halatang tinutukso siya sa good-natured na paraan naman. Na-unwind ka ba sa paglabas mo with your friends? Bumuga siya ng hangin sa kaumiling. But it's not that bad. I finally cut them off my life and I know they're also better off without me since it seems to me that we never had a genuine friendship from the beginning. Malungkot lang ako ng konti kasi jobless na nga ako. Friendless pa ako ngayon. Kasundo naman ni Nika ang mga boss at katrabaho niya noon pero hindi niya masabing kaibigan talaga ang mga ito. Madalas kasi nakikichismis lang ang mga yon sa real score nila ni Von. Nung minsang napilit siya magkwento, kumalat sa buong building na siya ang ex-girlfriend ng celebrity host. At ang dagdag bawas na chismis tungkol sa kanila. Kaya mula noon, naging worry na siya sa mga office mate at nakikisama na lang siya dahil sa trabaho. Tinatawanan lang ni Sneak ang pag-e-emote ni Nika, pero hindi naman nabawasan ang concern sa mga mata nito. Sometimes it's better off to be alone than to be surrounded by fake people. Tama lang na tinapos mo na yung toxic relationship mo sa college friends mo kung tingin mo talaga hindi kayo nakakatulong sa pag-grow ng isa't isa. Eksaherado nitong sagot na hindi bagay dito dahil mas gusto niya makitang nakangiti ang lalaki. Plus, you still have me and gigs so you're not friendless. Nakangiting tumango siya bilang pagsang-ayon. You're a good man, Sneak. I wonder why you're still single. Wala ka bang nahahanap na right woman for you? Busy pa ako sa pagpapayaman Natatawa lang na sagot ni Sneak. Saka siya inakay papunta sa kotse nito. Come on, let's celebrate. Celebrate what? Your freedom from your toxic friends. I like that. Nakangiting sagot ni Nika. Once again, Sneak saved the night when it was supposed to end in a bad way after she cut off her friends from her life. You're like sunshine to me, Sneak. Nakangiting binuksan ni Sneak ang pinto ng kotse para sa kanya. I like being your sunshine, Nix.